Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan naman natin po ngayon ito. Ex-President Duterte, sinungaling, quote unquote, sabi ng PIDEA sa kanyang kwento na nasa narco list si PBBM. O ito po, panoorin yung video. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has to affect yung kaya alagay ko kaya nagkakaganyan. Okay. Alam niyo yung sinabing yan ni PBBM, totoo yan na etong si PRRD gumagamit ng fentanyl. 2017 inamin niya yan that he is using fentanyl and makes him feel heaven. Yun. Alam niyo ito yung iba sa inyo, narinig niyo na kunento ko sa inyo to dati. May experience in call center. Noong 2010, 2011, short-lived lang, magtatayo sana kami ng mga kaibigan ko, isa ron pamangkin ni Michael V. Call center, and then itong si Wax na taga Antipolo. Ang aming produkto po ay online pharmacy. Yung mga nasa Amerika, nasa Canada, nasa Europe, alam niyo yung online pharmacy. So magpi-place kayo ng order ninyo, tatanungin namin muna kayo through merong Q&A dati, tatanungin namin kayo doon kung ano yung mga symptoms ninyo. Hindi kami maniniwala sa gusto ninyo kung hindi i-diagnose kayo ng aming system na magbabato ng tanong sa inyo through the website. Ngayon ang pinaka-best selling items namin, ang painkillers, yung mga tramadol, ano pa ba, yung etong fentanyl, and then yung Cialis, hindi ko na maalala kung para saan ng Cialis, at saka yung Viagra. Parang pareho yata yung Cialis at Viagra. Yan yung mga best seller namin. Sa isang bote na good for 30 days, kumikita po kami dyan from $5 up to $35. See, yung mga bumibili ng online, pwede kayong tumawag sa customer service, pwede kayong makipagtawaran. Kasi kami ang may control kung paano pababain ang presyo. Dahil tubo namin yun. Pwedeng kakilala namin kayo, mahal namin kayo, marami kayong ni-refer, wala na kaming income. Mabentahan lang namin kahit mag-refer kayo. Ngayon eto fentanyl, ang California, San Francisco, yan ang isang problema nila ngayon. Dahil po talamak ang drug addiction sa fentanyl. Hindi kasi mahigpit ang regulasyon sa Amerika. Yan fentanyl, isa itong pampabangag. Pampabangag ito para sa mga, sabihin natin yung mga minararamdaman na matinding sakit katulad ng mga may cancer. Na imbis na mamilipit sila hanggang sa hindi na nila kayanin, ngayon, yun pong mga nag-administer nito o kumakarga nitong fentanyl, tinuturok yan Ang binibigay po yan kapag po terminal illness na po talaga, yung malapit na ito sa kamatayan. Yung tao ay bedridden, yung hindi na makakapaminsala. Bakit? Kasi kapag umaatake yung cancer, si dating Pangulong Duterte, may cancer yan sa liig. Sinabi rin niya yan, meron siyang Barrett's, di ba? So, ang fentanyl po, sabi nga rito ni Maki, is a synthetic opioid that is up to 50 times stronger than morphine and 50 times stronger than heroin. Correct. Ganyan po siya kalala. It's a pain reliever. Yan. Ngayon, yan pong gamot na yan. Kaya po pain reliever yan. Sorry, I forgot the exact gland ng utak natin, but I still remember I was actually holding a human brain before, doon po sa may bandang gitna ng utak ng tao.
meron parang space diyan. Yung sa may bandang parte ng ilalim niyan, meron tayong isang gland na ano yun biology ko pa kasi yun. Second year college ako noon eh. Ano yun, responsible ito para po for us to make pain, feel pain, feeling bad, feeling down. Ngayon ho, meron sa parting itaas ng uka doon, malapit yan sa may parte ng pituitary gland yata yun. Malapit dyan sa medulla oblongata. Pero hindi po yan yun malapit dyan. Ngayon, yung nasa itaas na yan, ang responsible po to counter the first gland that I was talking about. Okay? Yun po ang hinahay ng fentanyl. Kumbaga na-overuse siya para makontrol niya yung isang hypothalamus is responsible for temperature. Temperature yung para sa temperature tapos nangyayari lumatangkad yung tao. Okay? So ngayon, basta nakalimutan ko yung pangalan nun parang ni letter A yun Ngayon, kapag nag-overuse ka ng gamit, ibig sabihin, not really overused but prolonging use of o kaya paulit-ulit na paggamit po ng fentanyl, ang isang tendency mo rito ay yung maputla ang mukha, mga yayat, laging tamang hinala, galit. Ang matindi yung lagi nagagalit sila. Okay? It makes them feel like a heaven sa una, pero kapag umatake na naman ang sakit, magtuturok na naman sila. Pagturok nila ngayon at tunaw na yung sinasabi kong gland sa bandang itaas na nagpaparamdam sa kanila na maging cool. So gagana na lamang po yung nagkukos ng anger. Nako, yung pong pain na nararamdaman nila, it will be translated by their brain into high emotion. Kaya lagi silang nagwawala, lagi silang nagagalit. Okay? O, pansinin ninyo ito. Hindi ba pag nakaganon si Daddy Diggs, palabiro yan? O, sabihin na ang daming magandang mga babae dito kiss na. Kiss na yung mga gustong mag-kiss sa akin. Diba? Nakaganyan, nakaupo, kahit nakatayo, nakaganon. Pero, pag nakita, palabiro siya pag ganyan. Pero pagka nakita niyo siya na nakababa ang kamay, lalo kung nakaganon, pero galit yun. Maririnig mo ron mga putang ina nyo. Papatayin ko kayong lahat. Kasi yung utak niya yung nararamdaman niya na dapat sana iniiri niya na, umaaringking na siya sa sakit ng liig niya, hindi niya nararamdaman. Pero yung utak natin, yan lang pala, tinatranslate ito into emotion. Kaya ganyan. Tapos yung epekto pa nito sa emotion, tamang hinala. Di galit na galit. Kaya di ba? Nung nakaraang huling press conference niya, dyan din sa Davao. Di ba? Paupo pa lang nakaganon na. Naman ako nagpunta dito. Maganda. Perfect ang konstitusyon natin. Marcos has nothing to do with the ICC. Ano kagabi? Nanduduro pa ng ganon. Di ba? Gawin natin yung video nun. Galit na galit siya. Yung mga banat niyang akusasyon kay PBBM. Hold on one sec. Meron pala tayo. Ito. Do in this world binds you. Uy, nawala. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Diba? Pansinin nyo yung line of thought niya, ha? Pansinin nyo yung line of thought niya. Makikita nyo talaga yung hindi na nagpa-function ito ng matino. Yung ibig sabihin, madaling napuputol yung line of thought niya. Ang bagal niyang magsalita. Nung ako'y mayor
pinakitaan ako ng evidence Mm. ng PDEA. Mhm. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw O, di ba? O ngayon, sumagot naman po dyan, etong bukod po si PBBM, sumagot naman din po dyan ang PDEA. Okay? Teka, nasa na yung mga sagot ninyo? PDEA, where are you? Ito yung, okay, ito muna yung police, PNP. Sumagot din ang PNP. Sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Okay. Ayun, ito naman po yung sa PDEA. There's no trend of fentanyl in the Philippines as far as... Sinasabi naman niya dyan, there's no fentanyl. Elsewhere, but not here. Alright. So I don't think it's... Okay, so sinasabi niya po rito, walang fentanyl sa Pilipinas. Now, going back to the one that I just spoke about, the fentanyl, doon sa aking online pharmacy, we are selling that. Nakakapagpasok ng fentanyl sa Amerika sa mga customers namin. Galing China ang fentanyl, dumadaan ito sa sa Mexico, tapos papasok ng California. Tapos kakalat na yan. Yan ang isa sa pinakamalakas, namin talaga, top seller namin dyan sa aming online pharmacy. Kaya lang nawala ang aming online pharmacy when Barack Obama became president, tapos nagkaroon siya ng kanyang yung Obamacare, mga taga-Amerika, alam niyo yung Obamacare. Alam ko existing pa hanggang ngayon yan, right? Yung Obamacare. Ang requirement ng Obamacare, kinakailangan ay meron face-to-face consultation. Yung online, wala po. So, yung mga website namin na 4, na shutdown yun lahat. And we were supposed to collect like siguro nasa kalahating milyon mahigit pa yun. Sabi nito ni Wax, ni Desamparado, nasa mga 800,000 ang kokoleksyonin natin. Ang problema, hindi na namin nakuha. Magkano lang napaghatian namin noon, nasa parang 200,000 lang. Nakapagsimula lang kami ng mga 2 buwan. Pero sana kung nagtuloy-tuloy, yaman namin. Pero yan ang alam ko sa history niyan ng fentanyl. Ang California, problemang malaki ngayon yan, ang addiction dyan sa fentanyl. Duterte, 2017 pa, umamin. Anong petsa na? 3 taon na lang, 10 taon na lang, naka-10 taon na. O ang tanong, gaano pa katagal na siyang gumagamit nun? Di ba? See the effects? Okay na lang sana kung pagsasampalin niya sarili niya. Ang ganda rin ng sagot ng presidente, di ba? Simpleng-simple lang ang tirada ng presidente sa kanya. Napaka-professional ng reply ni BBM sa kanya, sa totoo lang. Hindi siya minura, pero mararamdaman nyo yung kirot sa dibdib ni BBM. Pakinggan nyo muna itong pagpapasinungaling sa kanya ng PDEA. Today, the NDIS is the intelligence database authority, but after another was my is in the watch by PDEA that in the list the name of the president was there. End of quote. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998. Pakit natin. That President Ferdinand So, to just read this, good afternoon, ladies and gentlemen. Apologies for being late. We would like to read the agency statement in regard to the allegation that our president is in the watch list. So, we are reading the official statement of the Philippine Drug Enforcement Agency that the President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our watch list. The Philippine Drug Enforcement Agency categorized that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that, and we quote,
when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list, the name of the president was there. End of quote. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, from 2001 to 2010, then 2013 to 2016. PIDEA, on the other hand, was activated on July 30 of 2002. When the agency was activated, it established its National Drug Information System, or NDIS, which is still in existence today. The NDIS is the intelligence database of all drug personalities, gathering inputs from counterparts from both law enforcement and intelligence agencies. Pursuant to its mandate under Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, PIDEA regularly conducts intelligence workshops in collaboration with other law enforcement agencies to update the... Okay, so dyan maliwanag na sinabi ng PIDEA, sinungaling ka, digong. Alright, so ganun lang naman simple na translation yan. Bastusan na lang tayo eh. Tangina eh. Kainit ang ulo talaga. Kagabi pa, mainit ang ulo ko. Dahil napakasakit sa kalooban ko na pinagtanggol ko dati, dinipensa ko si Pangulong Duterte sa mga atake, nabansagan na bayaran, putangina. Na hindi nga ako nakasilip ng Malacanang nun. Tangina. Ay nako, binudol niya mga Pilipino. Ito sinabi niya kanina o kagabi, when he was the mayor, di lang niya binanggit kung anong taon na naging mayor. So, nung naging mayor daw po siya, napagbigyan siya ng pinakitaan ng kopya ng narco list ng PIDEA. Dininay ng PIDEA. Bakit po? Ang narco list po, ito po ay confidential or classified yan for President's eyes only. Si Leni Robredo, nung ginawa ni dating Pangulong Duterte na kanyang vice chief sa kanyang war on drugs, nag-attempt si Leni Robredo na makita ang pangalan ng mga nasa listahan. Kaya lang hindi siya pinagbigyan. Okay? Ayan si Aaron Aquino. Hindi siya pinagbigyan. Ang sabi nga rito, Leni Robredo on Saturday shrugged off Aaron Aquino's hesitance to give her a list of the top drug suspects in the country, saying she is used to working with many limitations. Sabi ni Leni, sanay naman ako na ganyan, na mga limitation. Kasi gusto niya nga makita daw. Ang dahilan niya kasi ay nandito. Sabi ni Leni, ang gusto, saan ba yun? Hindi ko yata kinuha yung part na yun. Ang sabi niya kasi, mainam daw po na mailagay nila ito sa database. Yung mga ganyan. Anak ng puta. Ilalagay niyo sa ganon. Iniingatan nga yung mga pangalan na yan. Si dating Pangulong Duterte nang ubod ng daldal na ibinuko ang trabaho ng PIDEA. Ayoko lang sabihin niya noon, pero yung pagpakita niya ng narco list, binoboking niya ang confidentiality nito. Yun lang ginawa niya ron. Para maalarma, magsilayas ang mga nasa listahan. Naakala po natin nung una, talagang para sa bayan. Pero ang totoo, para po mabulabog, maalarma ang mga to. O sige, meron ba silang hinuli? Meron ba silang pinatay? Na big time? Walay. Di ba? Ayun, sabi rito this is a mere standard operation procedure on law enforcement, sabi niya. Sa pinakasimpleng explanation, kapag binigay namin ang listahan kay VP Robredo, hindi na namin alam kung sino-sino ang magkakaroon ng access sa listahan, and that will compromise our negation operations. Sabi pa nga ni Aquino, I myself have no copy of the list in my possession. What I am doing is I check it from time to time with my intelligence service and conduct workshops against these personalities. So si Intel,
Pinag-uusapan nila, ano na balita rito, ano nang update dito. Para natin ito mahuhuli. Doon lang sila. Sila lang. And then they show it to one person outside of PIDEA, none other than to the President. Bakit hindi pwede yung Vice President? Di ba? Ang dahilan. Pag binigyan namin ng kopya, baka hindi na namin malaman kung sino pang may kopya. Anong ginawa ni Digong? Ibinuyang-yang sa TV. Pwedeng i-zoom. Alam niyo ho ba, sa call center kami, bakit bawal kami mag-cellphone na sa call center? I had a colleague who is very, very stupid. Ang ginawa niya ngayon, ito yung system namin, ganyan, nag-picture. Ano nangyari ngayon? Nakita, pinost niya sa FB, katwira niya, maliit lang naman yung sulat. Ang ginawa nung competitor, pinalaki yun. Ano talaga nila? Pinalaki nila yung file nung picture na na-download nila mula sa Friendster. Friendster pa at the time. So, nakita nila kung anong pangalan, yung website, sino yung company, sinulot sa company. Tapos sa ibang mga kumpanya, like sa India, may mga stupido rin, kalat naman talaga yan, ganun din ang ginawa. Yung plano nila for the next year, meron silang PowerPoint presentation, ginawa ni tangang background. Nalaman tuloy, thank you, na-enhance, DJ Byron, nalaman tuloy ng mga competitor kung ano yung strategy nila. The following year, imbis na makuha nila yung sa mga target nila, naunahan pa sila. Anong ginawa ito ni Duterte? Pinakita sa madla. Alam niyo, sa madla, makita namin patay na yung mga hayop na yan, doon kami masaya. Anong ginawa niya? Pinasabik lang ang mga tao. Pero wala ni isa sa mga yon ang pinagpapatay nila. Diba? Kawawa yung mga mayor na napatay. Yung mga mayor na hindi nagtangkang pumalag sa kanya at nagtawag ng media. Ang nabuhay, yung mga nagsumbong agad sa media. And that is also the very reason kung bakit, nagtataka din nga ako bakit ako, ang mga media nun, inaatake na fake news peddler. Ganun agad ang atake nila. Kaya kung napansin naman ninyo, ako, palagi ko pa rin ginagamit na source ang Rappler. Ginagamit ko pa rin ang Katol. Kasi sila yung nakikitaan ko na maganda ang pagre-research Kahit na magalit kayo sa akin nun, I'm still using. Marunong tong mga to, magaling mag-research Di ba? Ito yung effect niyan. Binabanggit ko sa inyo kanina. Ng fentanyl. Sabi ng mga excuse me, ICC pasok that the Irish Times. Di ba nakakahiya? The Philippine leader Duterte under pressure over own drug use. Sa Inquirer naman, Duterte admits using Mary Jane to keep him awake. Okay, let's analyze this. Dati kasi binabarubal po si Daddy Diggs ng mga dilawan na tamad, natutulog sa oras ng trabaho. Well, he is a nice night person like my family. Latinay, gising sa araw, sa gabi, tulog sa araw. So, ganoon rin po si Daddy Diggs. Kaya siya kinakantsawan. Ngayon, ang sinabi niya, inamin niya talaga yan sa national television na nagmamariwana siya. So, kung iintindihin po natin ito, ganito lang yan kasimple. So, pagkagising, matutulog siya araw, syempre yung mga functions po, hindi ho ba, ng gobyerno sa araw. May bisita, may kailangang harapin, so kailangan niyang maging gising. So, ibig sabihin pala nito, ang gagawin niya roon sa palasyo, magchuchongke siya ngayon. Gaganon. Kaya nga po yung, two joints? Two joints, parang yung two joints, lintik na yan. Two joints, ganon. Niis ko. Kasi hawak po niyan, kunwari ito, marijuana, ito coffee, yan, City Coffee. City Cafe. Ganon ang hawak nila, kaya two joints lang yan. Kunwari dirindiri, nakaganyan pa.
So gumagano'n, tumutujoin si PRRD. Siya may sabi niyan. He's using marijuana to keep him awake. Tulog niya araw. Di araw siya nagbabatak. Kamusta naman ang mga taga-palasyo? Ngayon, itong isa pa, Al Jazeera International ito. Rodrigo Duterte may only sin is extrajudicial killing. Shit. Di ba? Umaamin na. Tapos, walang kasalanang ginawa, ay takot na takot sa sa ICC. Kasi nga, ang dami niyang pag-amin eh. Ito pa, Palas rejects drug test for Duterte. Bakit po nila nireject? No need na. Gago naman kayo. Ba't yun naman drug test? Umamin na. Di ba? Ito pa, the Sydney Morning Herald, Philippines. Dapat nga, Philippine President Rodrigo Duterte admits to killing people and abusing drugs. Di ba? Tapos, itong isang gunggong na si Amy Marcos, ay nako. Mamaya, dun yung sa may isang topic natin. Explain ko sa inyo. Pero eto, just keep this lang muna this way. Okay? Pero ito ngayon ang maliwanag po rito ngayon, si PBBM hindi na nakatiis talaga sa kanya, sinagot na rin po talaga etong si dating Pangulong Duterte. Then bukod doon, ang PIDEA, pinasinungalingan ang kanyang claim. Okay? Sabi ni Cesar, isa ring junkie yan si Amy. Junkie po yung addict, di ba? Tama? Ay nako. Alright, so iwan muna natin ito. Move tayo sa ibang topic natin.